dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pag nitong family kits, nakita nyo, may mga t-shirts, underwear, slippers, para sa isang pamilya ng apat. May damit na magagamit kasi you have to remember pagka biglang silang binaha or... Oy, Kitty, manood ka! Manood ka, Kitty, ha? Manood ka rito. Yung stop toys lang ng stop toys, yung ano mo, na papansin mong hayop ka, kung di ka ba, pag nainis sa'yo si Chris Ulo, patutuwa rin ka nun. Ewan ko lang kung... Di ba? Tuloy, tignan nyo mga kababayan, ha? Tignan nyo maigi kung ano yung laman ng family kit, yung mga damit, ganun, Biruin nyo yung stop toys lang ang napansin. Common sense naman mga kababayan. family kits. Sa loob nitong family kits, nakita nyo, may mga t-shirts, underwear, slippers, para sa isang pamilya ng apat. May damit na magagamit kasi you have to remember pagka biglang silang binaha or nasiraan ang bahay, may evacuation center ka pero wala kang damit. Ito gives you some type of relief na meron ka magagamit, may susuot. May underwear, may mga damit sa loob. Now, ito naman, ang ating kitchen box. Pagdating ng day 2 or day 3, normally may mga community cooking na nangyayari sa loob ng mga evacuation center. Ito ho yung ayaw sabihin ni Kitty. Ang napansin niya lang yung stop toys na kasama eh. Yung mga pagkain, mga gamit, mga kababayan, abay hindi niya binabanggit. Basta ang binanggit niya lang yung stop toys. Bobo talaga mga kababayan eh, yung stop toys eh, dagdag na lang yun eh. O ngayon, mga dides, ano na, inuuto na kayo ng mga bangag na mga Duterte. Tuwang-tuwa pa kayo, mga putang ina nyo. Diba? Grabe, no? Tuloy. Wes. So makikita nyo, may mga plato, again for 4, baso, kutsara, tinidor, and may lutuan. Actually, dalawa yung lutuan na sa loob. Merong pan sa ilalim. Sa part, pagdating ng kalamidad, Grabe, no? Kompletos Ricardos, mga kababayan. Merong panlutuan. May plato, kutsara, tinidor, lahat, mga kababayan. Pansandok. Hindi ho yung baba ni Amy, Kasama na rin yung pansandok ng kanin. Mas kita nyo, may ganyan ba nung panahon ni Digong? Walang ganyan. Bakit si Digong? Ano naman alam nun, magnakaw lang ng magnakaw. binibigay muna natin yung ready-to-eat food box. Then afterwards, when you get your family box, family food box, kasama na tong cooking equipment. Ito ang nakikita nyo rin lagi, hygiene box. Itong hygiene box natin, ang laman nito mga sabon, shampoo, toothbrush, pang-ahit, sanitary napkins, toothpaste, laundry detergent, soap, and shampoo. Again, Kompletos Ricardos, mga kababayan, saan ka pa? Sabon, shampoo, toothbrush, pang-ahit, pati napkin. Mga kababayan, biruin nyo mga kababayan itong mga pinamimigay ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, sabon, shampoo, toothbrush, pang-ahit, sanitary napkin, toothpaste, nakaw! laundry detergent, soap, Laundry detergent, soap, and shampoo. Mga kababayan, liquid soap siguro yung sinasabi. Grabe talaga. Ang dami, Iba ho yung mga damit-damit. Iba ho yung mga pagkain. Iba yung hygiene kit. Iba yung food packs. Di ba mga kababayan? Tanungin ko kayo. Meron bang ganyan nung panahon ni Digong? Nakatanggap ba kayo nung panahon ni Digong? Nang ganyan, Wala kayong natanggap. Di ba? and shampoo. Again, anything that will keep a family comfortable, and alam natin, mahirap tumira sa evacuation center kung wala kang proper na hygiene na mga kagamitan. Ito yung interesting na demo na natin to a couple of years ago. Ito, it's a filtration system. Pasok yung tubig, meron siyang sariling filters, lalabas dito, may hose yan. Di ba? Yan yung pwede mong i-filter yung tubig. Kaya alam nyo mga kababayan ko,
hindi nyo maiwasan na talagang marami nang nagmamahal kay Pangulong Bongbong ngayon eh. Oh, tingnan nyo ha. Oh. Oh, yun na, bahala na tayong ma-copyright yan. Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung mga ganitong sitwasyon kay Pangulong Bongbong, hindi ko maiwasan na at hindi ko rin namamalayan na mayroon ng tumutulo sa aking mga mata. Naawa na ako kay Manong Bongbong sa totoo lang. Awang-awa na ako sa kanya sa ginagawa nilang pambabastos, mga walang yaya, mga hayop na yan. 'Di ba? Yung tao na matino, yung tao na matulungin, yung taong umiisip ng kaparaanan para matulungan at maiangat ang bansa. Siya pa yung binabastos at winawalang ya. 'Di ba mga kababayan? Eto na. Bakit mahal ko si BBM? Di lang dahil ikaw ay Marcos, kundi dahil sa puso mong laging inuuna ang Pilipino. Sa gitna ng unos at gulo, ikaw ang tanging panatag ko. Marcos pa rin sa hirap man o ginhawa, pagkat sa'yo may pag-asa ang masa. Tahimik kang kumikilos, walang drama, walang ingay. Nararamdam ang malasakit sa bawat sulok ng buhay. Ika nangako ng langit, pero dahan-dahang binuo ang tiwalang linasag ng mga taong mapalin lang noon. Diba? Ano'y may direksyon, di para sa sarili. Kita nyo mga kababayan ko, no? Kaya alam nyo, kahit na nag-uubos ako ng pera sa mga vlogger na nagtatanggol kay Pangulo, okay lang sa akin eh. Mga kababayan, kahit nag-uubos ako dyan ng milyon-milyon na nga yung naubos ko. Di ba? Kasi, may hugot tayo no? Kaming mga loyalista, may kanya-kanya kaming hugot. Kaya, hindi nyo mayaalis yun. Kasama sa buhay namin yun eh. Yung kung ano yung pinaghuhugutan namin, kung bakit namin sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo alam yun. O maaring alam nyo. O maaring ganun din ang hugot ng mga magulang ninyo. Kaya lang, dahil kayo ay mga hinampil, inuuna nyo yung kwarta. Ayan. Yan ang nangyayari. Diba? Pangulo natin, tingnan nyo. Nagawa ba ni Digong yung mga ganyang kasimple-simple lang? Hindi, di ba? Pero malaking bagay na nakikita ng mga Pilipino kasi nai-inspired tayo. Tama? Sarili mong ambisyon sa puso ng bayan, ikaw ang tinig Uy! ng pagbangon. Di mo kailangan ng trono para kamigalan. Diba, no? Mga kababayan, ano? No? Masaya naman kayo, sir, eh. Mike, pag, sama-sama, BBM Vlog. Syempre naman. Natutuwa ako. Diba? Abono? Naman. Abono talaga. Diba? Kay Mima nga lang, abonong-abono ko. Ay, putang ina mga DDS talaga. Mga putang ina nyo. Hindi pa kayo magkanda ubos-ubos. Nakita nyo mga kababayan? Pero ang nakakatuwa din naman, yung mga Bisaya, na mga pinamimigay, alam nyo naman yan parang mga yung karamihan ng mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos na Bisaya. Kinokontra din naman ng kapwa Bisaya Katulad ni Kitty, di ba? Napansin yung stop toys. Pinimimigay na nga, nagbibigay na nga, abay may nasasabi pa.
imbis na magpasalamat, si Kitty Duterteng Bisayang Bangag, naduling. Mga kababayan ko tinutuligsa pa yung pagmamabuting loob ng Pangulo ano naman kung magbigay ng stop toys? Kung ang kasama naman merong hygiene kit, merong mga damit, may mga pagkain, ang dami. Ano naman kung magbigay na dagdag ng stop toys, parang yung mga ibang DDS, nakitaan yung bigas na tigas-tigas. Abay, biruin nyo sabi nila para daw adobe yung bigas. Hindi nila alam na vacuum yun. Kailangan itastasin mo bago mo malaman na hindi matigas yun. Ignorante nga, maraming ignorante, natutuwa ang mga bata pagka may laruan na, syempre, di ba? Natutuwa. Di ba Kuya Bay? Yan yun nakita nyo? Katulad ng mga kababayan nating Bisaya, Bang nagreklamo nga gahe kayo ang bugas nga gipanghatag sa DS. Gahe gyud tinuod. Gahe betingaya nagbato. Naman. Pero inyo na amliha. Yan yun, parang nangyayari ngayon, Bisaya nagrereklamo kasi ignorante. Ito namang Bisaya na isa, marunong, may utak. Kaya pinakita niya na mali yung sinasabi nila, yung mga kapwa niya Bisaya. Amlihan, naman. Buksan daw. Buksan. Yan. Diba? Ito pa, yan. Rice sa DSWD. Kita sa kay Silyado. Tara mo na to kung limpyo or... Paikot. Yan, tignan nyo. So, dahil mga gaingon nila nga nganong magdawat pa man ni ayuda nga kay dato mi ana tanan man apektado sa lindol. Ihatod man na diri. Ihatag man po na nato kay ate. Door to door man mi diri. Yo, door to door. Ihatag mo po na kay ate dito. Dili man po tayo gamit kanit hatag man namo Ihatag na to na kay ate Kiray. Okay. Tanaw lang namo kung saan sulod and then Kita nag-unbox nyo, na ha? hapon. Pero ang Ovaltine, lang to yung gi-interesan. Kay Nilagay na. Sa lalagyan, tignan yung maigi, ha? abre kay ano. Ayan ha, binuksan nila, Hindi daw. Sabi nila may bukbok, wala naman. Di ba mga kababayan? Sabi nila, mabaho, mabango naman. Yung mga Bisaya talaga na ignorante kasi. Ginagawan talaga nila ng fake news para pasamain si Pangulong Bongbong. Eto, legit na mga Bisaya ito, chikito. Kita na, sino na. Maganda daw. Ang puti-puti daw. Ang puti-puti daw ng bigas. Kasi na timingan lang to. Ang saba. Diba? Isod ka. Wala Amoya daw, kaingon nila bako. Ha? Ang uba nagaingon bako. Kulay amoy, be? Kita nyo? Sabi ng mga DDS kasi, mabaho daw yan mabaho. Inamoy ngayon. Ay, hindi naman mabaho. Hindi ka amoy. Amoy. Wala man. Wala. Wala man ka mo. Wala may gibayaran sa DSWD. Walang amoy! Dim Salas, Lasarte. Replay. Kaya ano lang namo kay na curious may ba? Kapag daw bukbok. Paano kasi madali kayong mauto Pag sinabi lang ng isa na mabaho, maitim ang bigas, ganyan, naniniwala kayo kagad Hindi nyo muna tignan sa sarili ninyo. Kayo mismo ang umusisa. Kayo mismo ang tumingin para alam nyo na hindi totoo yung mga kinakalat ng
mga kababayan yung Bisayang bobo. Di ba? Eh, yung mga Bisayang bobo lang naman yung mga nagkakalat niyan eh. Oh, tuloy. Pero sa uban manggod daw abri na daan. So amo lagi try nga silyado bitaw siya. Ah. Gitanggal. Asa sa tikiray tawag na siya Ah, ibalik diba? tag sa iya. Naa siya sa gawas. Ibalik sa silupin. Siya na lang mag-ano-ano. Oh, ang puti oh, mga kababayan oh. Oh, mag-ana-ana ba? Ana-ana ta. Oh, bigay mi, Sara Bangag, yung bugas na mabaho at may bukbok. Tinuod yun! Oh. Hindi niya na alay yelo gamay. Ana, pero sa ano lang siguro niya. Kay dugay siya na seals. Pero so far na wala man siya bukbok. Oh, so far wala namang bukbok. Naniniwala pa rin kasi sila sa ano eh. Mga kwento ng mga katulad nilang mga DDS eh, no? Hindi nila ba yung sila mismo ang tumingin? Hindi ba sila yung mismo ang kusang umusisa kung totoo ba o hindi yung mga balibalita? Sa social media, maraming fake news. Mahirap paniwalaan talaga. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga binabalita. Dito lang kayo sa akin. Dahil ang hindi makikinig sa akin, maliligaw. Maliligaw talaga kayo. Eh, si Arnold Lopez lang eh. Nakita naman yung mga yan, di ba? Oh. Okay. Thank you. Oh, thank you daw, BBM. Oh, PBBM, thank you daw. Anak, ewan ko ba? Oh, pagka nakikita natin tong mga sa nga. Oh, Secretary Rex Gatchalian, pakita mo nga yung food packs ni Pangulong Bongbong. Sa loob nitong family kits, nakita nyo, may mga t-shirts, underwear, slippers, para sa isang pamilya ng 4. May damit na magagamit kasi you have to remember, pagka biglang silang binaha or nasira ng bahay, sa evacuation center ka pero wala kang damit. Ito gives you some type of relief na meron kang magagamit, may susuot. May underwear, may mga damit sa loob. Now, ito naman, ang ating kitchen box. Pagdating ng day 2 or day 3, normally may mga community cooking na nangyayari sa loob ng mga evacuation center. Dito makikita nyo, may mga plato, again for 4, baso, kutsara, tinidor, and may lutuan. Actually, 2 yung lutuan na sa loob. Merong pan sa ilalim. Sa part, pagdating ng kalamidad, binibigay muna natin yung ready-to-eat food box. Then afterwards, when you get your family box, family food pack, kasama na tong cooking equipment. Ito, nakikita nyo rin lagi, hygiene box. Itong hygiene box natin, ang laman nito, mga sabon, shampoo, toothbrush, pang-ahit, sanitary napkins, toothpaste, laundry detergent, soap, and shampoo. Again, anything that will keep a family comfortable. And alam natin, mahirap tumira sa evacuation center kung wala kang proper na hygiene na mga kagamitan. Ito yung interesting na demo na natin to a couple of years ago. Ito, it's a filtration system. Pasok yung tubig, meron siyang sariling filters, lalabas dito, no, may hose yan. Yan, mga kababayan, nakita nyo? Tapos sasabihin ba naman na anong magagawa ng stop toys lang? Bobo talaga na itong mga Duterteng bangag na to eh. Eh paano mga kababayan eh? Ha? Oo, Coke Zero na lang ang kulang, ano? Basta lang may mapuna, mabanggit. Hindi na ba yung isinama doon sa lahat ng mga pinamigay? Oo. Na sinabi sana sinamahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ng stop toys. Oo, para po sana mapasaya rin yung mga bata kaysa nalulungkot dahil sa nangyari. Ganon para na makabawas-bawas sa stress at depresyon ng mga kabataan. Itong si Bangag gusto yata droga yung ibibigay Ano? Mukhang gusto yata mukhang gusto yata ni Kitty Duterte droga yung ipamigay sa mga bata. Tanginang yan, itong mga ang tatamad nyo, magtrabaho nga kayo. Mga putang ilan to, tignan nyo, Tanginan, alam nyo itong mga ito, pagka ito naka-GC nyo itong mga ito, daig nyo pa may shotang mayat maya gusto
kausap kayo. Tangina demanding, na kailangan na lagi tayong mag-uusap pag hindi ka nakasagot, nag-iisip na lang masama. Kinang-ina niyo. Di pa ako tapos. Bye-bye. Tang gugulo. Di ba no? Nagagalit si Kitty sa pinamigay ni Pangulong Bongbong na mga stop toys. Baka ang gustong ipamigay ni Kitty, marijuana. Walang yan. Dito na tayo. Bato na, sana naging bakal pa. Sabi ni NBI Director, naku, eto ho yung Eto yung mga kababayan. Merong mga alingas-ingas na parang araw mahuhuli na daw si Bato. Kaya lang, imbis na mahuli si Bato, iba yung nadiskubre nila. Eto hong pagawaan ng bakal dyan sa Davao City, mga kababayan. Ang nangyari ho, mga kababayan, biruin ninyo. Ang dami palang illegal na mga pabrika dyan. Ang tanong nga, anong ginagawa ng gobyerno ng mga Duterte dyan? Di ba? Alam naman natin na ang Davao City, pinamumunuan ng dekada-dekada na ng mga Duterte, di ba? Dekada-dekada na yan ano nangyari? Kaya pala amoy bakal si Baste. Amoy bakal? Bakla! Ayusin mo yung type mo. Yung L, ilagay mo sa unahan bago yung A. Hindi bakal yun, bakla! Di ba mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!